umikot ako sa mga DDS kanina. Aba, ang titindi. Alam ko hindi dumadaan sa mga newsfeed nyo yun o kaya sa mga YouTube channel nyo dahil hindi nyo pinupuntahan. Pero ako kasi mga kababayan, ginawa ko yung mga DDS na yan. Pinagsasubscribe ko yan. Kaya kayo pinuntahan ko sila. Tapos ang kanilang mga video, oy! Ang mga title, ang mga thumbnail, sa wakas, uuwi na si Tatay Digong. Mga kababayan, kasi nagsubmit na po ata ng yung kampo ng mga Duterte nagkampo nagsubmit na po sila ng kanilang counter affidavit or yung kanilang inilalaban, 'di ba? Inilalaban nila po yung jurisdiction ni Digong Duterte na wala daw jurisdiction ang ICC over dito kay ex-president Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. 'Di ba? Yan kasi ang gusto nilang mangyari eh. Ma-dismiss yung kaso, ilaban nila yung jurisdiction at para ma-dismiss na daw at mapauwi na si Tatay Digong. At ang sabi ng mga DDS, oh ayan, talo na kayo. Anong talo? Ang hina ng kukote ninyo. Asa pa kayo na makakauwi yung tatay ninyo. Hanggang ngayon ba naman, umaasa pa rin kayo? Hindi pa kayo nagigising sa katotohanan na yung tatay nyo baka umuwi isa ng multo. Sorry, pero yan ang katotohanan, guys. Bakit kanyo? Pakinggan natin itong mga kababayan, yung inilalaban nila, kung may pag-asa ba. Ang huling nangyari nga po ay yung nag-file na ng challenge ang defense. Nag-file po ng challenge. Yan yung di ko mabanggit kanina. Nakalimutan ko eh. Nag-file sila ng challenge para nang sa ganun, mga kababayan, hindi na daw abutin yung tinatawag nilang confirmation of charges. Yung confirmation of charges kasi sa September pa yon. At baka mamaya kasi tutuloy-tuloy na kapag sabi nga ng iba dyan, sabi rin ni Enzo Recto, may ano naman, pwede naman talagang mangyari na makauwi na si Digong. Kung ang mga judge doon ay papanig sa kanya. 'Di ba? Na kung sasabihin na wala talagang jurisdiction ang ICC over kay Digong. Kasi ang pinagpipilitan nila dito, meron daw prescription period. Kasi tayo daw umalis 2018, 2019 nag-grant, tapos umusad daw yung kaso mga 2021 pa. Mga kababayan, yan yung kanilang sinasabi dyan. Kaya daw, madidismiss at makakauwi na si Tatay Digong. Naniwala naman kayo sa mga abogado, ha? Ng kampo ng mga Duterte. Siyempre, din nung sasabihin na talo sila. Mga tungak. Pera-pera lang yan. Team ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa jurisdiction ng ICC over the Philippines. Paki-explain nga po sa amin kasi doon sa kanilang 38-page document, mayroong binanggit na may existence of jurisdiction, iba pa yung exercise of jurisdiction na kinu-question nila. Ano po yun? Ano yung basehan ng kanilang challenge po? Sige. Ganito, Victoria at Christian, para simplihan na lang natin, hindi na po bago to kasi mga rehash arguments na po ito. Kasi in-argue na po yan ng Pilipinas. Naalala nyo, noong 2023, merong appeal ang Philippines. Tapos po, nagkaroon po ng decision ng Appeals Chamber ng ICC noong July 2023. So, binasura po yung appeal na yun ng Pilipinas. So, sa makatuwid, mga kababayan, sa makatuwid, mga kababayan, yan ay redundant na, di ba? Nonsense, useless, yung kanilang ginagawang appeal ngayon. Siguro, parang ang dating kasi sa akin, mema lang. Parang may maipakita lang yung counsel or yung mga abogado ng mga Duterte na meron silang ginagawa. Pero, kay Roque nga mga kababayan di ba? Kay Roque pa lang isablay na yung abogado na si Nicholas Kaufman, ibang gustong gawin ni Harry Roque. Ano ba yung mga rehash arguments nito? Kasi sabi ng defense, dapat daw nagkaroon po ng investigasyon at nagkaroon po ng triggering ng investigasyon na yan
bago pa man naging epektibo yung withdrawal ng Pilipinas, which naging effective noong March 17, 2019. Or yung counter-argument naman po dyan, alam nyo po, based sa historical record ng mga international criminal tribunals. Ibig sabihin, mga kababayan, meron ng precedence. Okay? Mayroon ng tinatawag na jurisprudence. Meron ng mga basis. 'Di ba? Meron ng mga dati mga past na event or mga kaso na china-challenge din nila yung jurisdiction ng suspect. Pero ano nangyari doon, mga kababayan? Yung suspect, yung kanilang mga challenge ay wala ding nangyari. Sa makatuwid, gagayahin lang noon yung challenge ng kampo ng mga Duterte. Same result, mga kababayan. Ang talagang pattern po, ayaw po nilang nagdadivest sila ng jurisdiction sa mga kasong ito. Kaya kung maalala nyo, baka hindi nyo na naabutan to, yung Eichmann case, na before the Supreme Court at District Court of Jerusalem. Si Eichmann, isang Nazi war criminal. Nag-challenge din siya ng jurisdiction ng district. Pag sinabing divest, mga kababayan, ang binabanggit ni Attorney Gilbert Andres, ayaw ng ICC na nagdadivest, nagde-deprive ng power, rights or possession yung mga kababayan. Yung mga nagcha-challenge. Okay? Jurisdiction na for the Supreme Court at District Court of Jerusalem. Si Eichmann, isang Nazi war criminal. Nag-challenge din siya ng jurisdiction ng District Court ng Jerusalem. Sabi ng District Court of Jerusalem, it has jurisdiction. Marami na pong mga kaso kung saan nag-question po ng depensa ang jurisdiction ng korte na kriminal, ngunit hindi po ito kinatigan ng mga criminal tribunals. Opo, ang sinasabi ko mga kababayan, walang mangyayari. Huwag nyo nang lokohin yung mga viewers ninyo, huwag nyo nang lokohin yung mga followers ninyo dahil si Digong uuwi nakagarapon. Cite kasi nila doon, sir, di ba, yung Article 12 daw ng Rome Statute na nagsasabi dapat member state yung isang bansa para magkaroon ng jurisdiction. Ano bang siguro provision yung pinagbabasehan naman natin doon sa pagsasabi na hindi dapat magkaroon ng investigation muna at yung kung kailan nangyari yung crime, yun yung parang tinitingnan natin na period of jurisdiction. Oo. Sa amin naman, sa hanay ng mga biktima, simple lang. Kasi tatanungin lang namin, nandun ba yung apat dapat? Naalala nyo yun? Apat dapat. Ano ba yun? Yung mga krimen ba nito na talagang inaakusa laban kay Mr. Duterte, nangyari ba nung panahon na state party ng Pilipinas? Yes! Nangyari yun nung panahon na state party pa ang Pilipinas. 2011 to 2017. Diba? Nangyari nga po nung state party ang Pilipinas. At ito ba ang krimen na to na charge sa kanya, nasa subject matter jurisdiction ba ng ICC? Nasa subject matter jurisdiction ng ICC kasi crimes against humanity. Okay, subject matter ng ICC. Alam nyo naman ang tinutulungan, alam nyo kung ano po ang purpose ng ICC. Diba? Yan ay panagutin ang mga pinuno, mga kababayan, ng mga tyrant leaders na alam natin na hindi kayang kasuhan ng mga pangkaraniwang tao dahil malakas ang impluwensya. Diba? Pasok! At ikatatlo, nangyari ba ito sa Pilipinas? Nangyari siya sa Pilipinas. So, yun. At ikapat, nasa kustudiya ba si Mr. Duterte ng ICC? Nasa kustudiya nga po siya. Nasa kustudiya. Ng ICC. Kaya hindi ito yung sinasabi ni Sara Duterte na kabaliwan niya na extraordinary rendition. Mga kababayan, malayong malayo sa extraordinary rendition kasi ang extraordinary rendition, ito ay nakakulong sa atin
tapos ibibigay natin doon sa ibang bansa para imbestigahan. Ang usapin dito, international law, international tribunal. Uy, parang lumiwanag Ano nangyari doon? Naging pogi ako bigla. Kanina ang dilim-dilim. Ikaw camera ha. May sira ka ha. Pinapogi mo ako bigla. ICC. So may jurisdiction over his person. So yun lang po, sinisimplihan lang namin. At gusto rin po namin iugnay sa artikulo ng ICC kung saan sinasabi ng ICC wala pong prescriptive period yung mga krimen na nasa jurisdiction ng ICC. Okay. Okay, kaya mga kababayan, papaliwanag ko lang. Ang sinasabi ng ICC walang prescriptive period. Kasi ang inalalaban po ng kampo ng mga Duterte ay may prescriptive period daw. Ibig sabihin mga kababayan, yung binanggit ko kanina na dapat daw ito nung tayo po ay umalis na sa Rome Statute as a member of the state, 'di ba? Ngayon, noong 2018, mga kababayan, dapat daw within that year nandyan na kumbaga naiimbestigahan na at diyan na gumugulong. Pero within that certain year dapat natapos na mga kababayan. Ang sabi naman ng ICC, "Hoy, wala kaming prescriptive period na tinatawag. Walang panahon, walang oras. Kung kailan available at kung kailan nangyayari, doon tayo. Hindi pwede tayo na manatili tayo doon. Paano kung halimbawa nalagpasan na yung year na yan? Kasi yung year na yan, kinukumpleto pa yung mga ebidensya. Ibig sabihin, wala na, hindi na pwedeng kasuhan yung tao na gustong mahingan or makuna ng justice, managot, maging accountable doon sa kanyang mga pinagagawa. Yun po yung pinapaliwanag dito. Mga DDS, pakinggan nyo to ha. Walang prescripted period. irrelevant po kung kailang in-exercise yung jurisdiction na yan. Or else, hindi siya subject sa imprescriptibility. Napaka-technical, Pero sige, imayin natin habang nag-uusap po tayo. Anong ibig sabihin, sir, ng prescriptive period? Kasi dito sa Pilipinas, may mga prescriptive period, di ba? Mga krimen. Kung kailan po siya nangyari. Ayun, papaliwanag ko mga kababayan na konti kasi medyo yung kay Attorney Gilbert Andres dito, yung sinasabi niya, na halimbawa yung kasong cyber libel, malawak yung cyber libel. Meron dyan na tinatawag na parang, hindi ko ma-specify pero bibigyan ko lang kayo ng idea. Halimbawa, may isang kaso mga kababayan, na dapat yung kaso na yan ay kailangan hindi siya lumagpas ng 1 taon, kailangan na file mo na yung kaso. Otherwise, yan ay nullified na. 'Di ba? Yan yung pinagmamalaki din ni Claire Eden Contreras kasi dito sa Pilipinas, mayroong mga ganyan, prescripted period. Dapat, mga kababayan, halimbawa nangyari yung krimen ngayon, 'di ba? Tapos ikaw ay magsasampa pa lang ng kaso doon sa kakasuhan mo after 1 year. May prescripted period na 1 taon lang. O pag lumagpas ka doon, hindi mo na pwedeng kasuhan yon. Yun yung sinasabi dito ni Attorney Gilbert Andres na prescripted period. Yun kasi yung gustong i-apply ng kampo ng mga Duterte, mga kababayan, sa ICC. Sabi na ICC, hoy mga ugok, wala kaming ganyan dito. Kung ganyan ang i-appeal namin, meron dito na article sa amin ang mabuboid or meron masasaklawan. Mababaliwala na yung article na to, babanggitin dito kung anong article yon. Dapat within that prescriptive period malilitis yung isang tao. Pero ito international crime siya kasi ito yung mga karumaldumal na mga krimen na nangyari po. Kaya sa international criminal law po, wala pong prescriptive period kung kailan po litisin ang isang international crime. Logical lang po. Kung wala pong prescriptive period, hindi issue kung kailan po na-trigger yung exercise of jurisdiction ng ICC. Patay kayo dyan mga kababayan. As long as ang sinasabi ni Attorney Gilbert Andres dito, nangyari ang krimen, nangyari
yung allegation dito kay Rodrigo Roa Duterte nung tayo po ay member pa ng Rome Statute. Yun ang sinasabi. So whether mga kababayan na ito ay ilang taon nang nakalipas, so baliwala yun, walang kwenta yun, okay lang. Dahil hindi tinitingnan ang prescriptive period. Okay? So walang oras, walang panahon mga kababayan, anytime. Yun ang sinasabi rito. O, naintindihan nyo na mga DDS. Over an international crime na nangyari sa Pilipinas nung panahon na partido pa ang Pilipinas sa ICC. Exactly. Walang So, hindi limitado ng timeline, kumbaga. Limitado ng timeline or else walang use yung artikulo ng ICC Rome Statute na not subject nga to prescription ang isang international crime. I think ang isa din po sa parang ina-argue daw ng kabilang kampo, attorney, ay yung parang pinalulutang nila yung di umano'y naging sulat noon ni Pangulong Marcos na nangangako siya kay Vice President Sara na kahit anong mangyari kapag nagpa-aresto ang ICC ay hindi isusuko ang dating Pangulo. Aba, bigla na namang ginagamit. Hindi ko alam to, hindi ko napakinggan to mga kababayan Ginamit din pala nila yung statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, mga kababayan, pag ito ay ginamit nila, useful ba to? May bearing ba to? Baka naman, gumagawa lang liway-liway para-paraan. Ha? Tapos wala naman palang kinalaman. Tingin ko mga ka-GP Natics, no? Dito kasi sa ICC, talagang sila po ay mas kumakatig doon sa biktima kaysa doon sa suspect. Lalong-lalo na pag ang mga dokumento ay talagang completos recados to support the allegation or to substantiate the allegation against the suspect. Diba? Magagamit ba nilang argumento yon as evidence, attorney? Oo. Una po, ibang issue po ang surrender sa jurisdiction. Kaya parang hindi po siya tugma. Oo. Tawag nga natin sa Latin non sequitur. It does not follow. Tapos, ikalawa po, kahit anuman pong sabihin ng kung sino man pong opisyal ng Pilipinas, hindi po yan binding sa ICC. Kasi titingnan lang po ng ICC, ano bang batas? Ano bang sinasabi ng Rome Statute? Ano bang mga facts on the ground? Oo, na relevant dyan. Hindi naman relevant yun At hindi naman yun isang act that will bind the ICC. Kaya sa tingin ko po, irrelevant at immaterial po siya sa jurisdictional challenge ng defense. Attorney, yung yung paulit-ulit na pag-deny ng gobyerno ng Malacanang, ng mga opisyal na hindi na tayo miyembro ng ICC, hindi tayo maikipagtulungan sa ICC. Okay, mga kababayan, sagutin ko lang si Jocelyn Makabinti. Sabi ni Jocelyn, hindi nga kayang arestuhin ng ICC si Vladimir Putin. Okay, mga kababayan, hindi ko kayang sagutin yung kay Vladimir Putin. Okay, totoo. Hindi ako magpapaka-hipokrito kasi I'm not ready to answer that particular kay Vladimir Putin. Pero yung presidente ng Israel, mga kababayan, palagay ko kaya hindi aarestohin ng ICC because, mga ka-GP Natics, hindi naman po member ng ICC ang Israel. Correct me if I'm wrong, Correct me if I'm wrong. Kasi that Israel is one of the country na binanggit, mga kababayan, nitong si tawag dito, yung presidente ngayon ng si Donald Trump ng US, 'di ba? Sinabi niya na siya ay mag-i-interfere doon sa kapag kinasuhan yung mga bansa na kanyang kaalyado, 'di ba? Pero yung sinabi doon, mag-interfere siya kapag yung mga tao, yung bansa na yon ay kinasuhan pero hindi naman po member ng ICC. So mag-interfere siya. Pero pag napasa ilalim, mga kababayan, or naging member ng member of the Rome Statute, kagaya po ng Pilipinas, hindi siya mag-i-interfere. 'Di ba? So palagay ko, kaya hindi po aarestuhin ng ICC itong Israel dahil hindi naman po member ito ng ICC.
Kay Vladimir Putin, hindi ko kayang sagutin. Hindi ako magpapaka-plastic. Kayaan nyo, bigyan nyo ako ng time. Bakit hindi kayang arestuhin? In the middle of naisuko na nga po doon ang dating Pangulo, yun po ba ay meron ding magiging bearing sa pagtalakay ng ICC dito sa kaso ng dating Pangulo? Yung statement po mula mismo Okay, sabi ni Odie Lennon, mayroong ano sa akin, nag-back up. Salamat, sir. Sabi, si Putin ay hindi daw pumupunta sa mga bansa na may na member ng Interpol. Kaya hindi siya mahuli-huli. Ayun. At saka wala din nagsusurrender sa kanya. Okay? Salamat kay Sir Odie Lennon, no? Di ba? Oh. po sa gobyerno ng Pilipinas na hindi sila kinikilala dahil hindi na nga po tayo miyembro. Oo. Ano lang, ulit. Isa kasing ibang issue kasi yung cooperation, ano? Kasi ang legal na basehan dyan yung Article 127 of the Rome Statute. Pero ibang issue kasi yung cooperation dun sa issue ng jurisdiction ng ICC. Kaya balikan ko lang yung mga main principles, hindi po subject to prescription. Okay, hold on a second. GP, US, Russia, China, Israel is a non-ICC member. I think Russia before, mga kababayan, was a member of the ICC. Kaya nga itong si Vladimir Putin, mga kababayan, ay kine-question nila bakit hindi mahuli-huli. At ito na nga yung sagot ni Odie Lennon. Russia was a member of the ICC before. Okay, pero yung China, Israel, US, yan yung mga binanggit ni President Donald Trump na kapag yan ay ginalaw mo, kinasuhan ng ICC, yung mga leader na yan ay mag-interfere siya kasi hindi naman po naging member ever since yung tatlo na nabanggit ko, yung China, yung Israel, and US ata. Okay? Yung paglilitis po ng isang international crime Tama before the ICC. 'Di ba? Sir Odie Lennon, Russia was a member of ICC before. Kaya nga po nakasuhan nila itong si Vladimir Putin. Kaya lang hindi lang mahuli-huli kasi hindi pumupunta ayon kay Sir Odie Lennon. So tama ako. Russia was a member of the ICC. At ikalawa po, kahit ano pa pong sabihin ng Pilipinas na nag-withdraw na siya, meron talagang time period na naging partido nga ang Pilipinas sa ICC Rome Statute. Ay, meron ditong isang asartalo. Kayo Irving ang pangalan. Bakit? Totoo naman nagsisinungaling pa siya. Sasabihin niya na ipa-authenticate muna natin yung video. Tanga! Alam mo sa sarili mo na totoo yun. Huwag ka na maangan at huwag nyo nang kampihan, mga bugok. Oh. Mga garapata. Okay lang, pangit. Kung pangit ako, matagal na akong pangit, ngayon mo lang nalaman? Ha? Hindi ko naman sinabing gwapo ako. Ha? At kung yung pangit na sasabihin mo, yung ako sinasabihan mo ng pangit, huwag kang mag-alala. Tanggap ko na yon mula pagkabata. Umagahan, tanghalian, hapunan, mid-merienda ko pa yan. At panggabihan ko. Kaya hindi mo na ako maasar dyan sa pangit-pangit na yan. Oh, yung pangit na yan, mga kababayan, pangit man na tingnan. Di ba? Pero magandang lahi ang ibibigay sa'yo niyan. Ano kayo ngayon? Meron pang isa. Pangit man akong turingin. Magandang buhay naman ang kapalaran mo sa akin. Ay, amag na yan. Pinapatawa niyo ako, ha? Walang panama yung mga pangit-pangit nyo na yan. Diyos ko, matagal ko ng yan. Matagal ko ng experience yan. Mula pagkabata, pangit, ulaga, ano pa? November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kaya yun lang titingnan ng ICC. Nangyari ba yung mga krimen na to within this time period? Kung oo, check. Nangyari ba to ang international crime na to within this time period? Check. Ganun lang titingnan ng ICC dyan. So, irrelevant in the material din yung sinasabi ng kung Philippine government
at ng administration na hindi siya makikipag-cooperate kasi hindi diba? siya state party. Kasi ibang issue po yan, yung cooperation. Oo. So anong next nito at attorney dahil nag-submit ng gantong papel ang panig ng dating pangulo, ang prosecution din po ba ay inaasahan na sasagot din dito? Opo, bibigyan po sila ng panahon para po magbigay ng kanilang response to this jurisdictional challenge ng defense. At gusto ko rin pong idagdag na we're also studying po sa parte po at sa hanay po ng biktima. Magbigay din po ng aming views and concerns kasi maapektuhan po syempre yung panig ng mga biktima sa isang jurisdictional challenge ito ng depensa. Kaya pag-aaralan po namin at hihingi po kami ng leave of court para po makapagbigay ng aming views at concerns po dito sa matter na to. Ako, mga kababayan, iyakan na naman ng mga DDS. Wala na talaga kayong pag-asa. Ay, yung mga ano nyo, yung mga hirit ninyo, mga challenge nyo na yan, antayin nyo na lang. Di ba tanggapin nyo na sa sarili ninyo, wag na kayo managinip ng gising. Kung gusto nyo naman, bahala kayo sa buhay nyo, managinip kayo hanggat gusto nyo, doon malaya si Digong. Di ba? Sabi, DDS and loyalistang DDS. Totoo naman inosente siya. Mabubuting tao ang mga pamilyang Duterte. Sa mga ano yon, sa mga DDS at loyalistang DDS, ang tawag natin dyan, mga kababayan, tanganista at idioterte. Wag loyalistang DDS, nasisira ang mga loyalista eh. Diba? Pangalanan nyo lang ng iba. O nagagalit tuloy si Jorgeb. Kahit pangit, basta may utak, hindi kagaya ng mga DDS, pangit na nga, wala pang utak ang mga tanga. Di baling pangit ka GP, basta sa amin, gwapo ka. Ang dami talaga nagtatanggol sa akin dito. O si Sir Michael Pangan, hoy, gago! Huwag mong sabihan pangit si Sir GP, lahat ng tao may mukha o gag ka ba? Alam nyo guys, okay lang sa akin na ganyan-ganyan din nila ako pangit-pangit. Kasi wala na. Manhid na po ako sa ganyan. Sabi ko nga sa inyo, simula pagkabata nung nadisgrasya po yung aking mata, no, nung ako po ay naging PWD, sinabi ko na po sa sarili ko na hindi ako gwapo. Pangit ako. Pero patutunayan ko, mga kababayan, o pinatunayan ko sa sarili ko na hindi lang nandoon ang isang pangit na kagaya ko. 'Di ba? Kasi yung iba diyan kapag nadisgrasya, naging PWD, hanggang doon na lang. Yung iba diyan nag-a-addict, nagra-rugby, 'di ba? Kung ano-ano, mangi-snatch. Ako lumaban ako patas sa buhay. Nagtrabaho ako, mga kababayan, habang nag-aaral ako. Nagtatrabaho ako construction. Tapos nung medyo patapos na ako ng high school, nagka-college na ako, naging working student din ako. Tapos hanggang sa halos lahat ng trabaho, napasukan ko, naging encoder, naging dishwasher, naging labor, naging factory worker, naging technician ng mga Koreano, naging gamer, naging security guard, tapos naging call center agent, mga kababayan, at hindi basta-basta call center agent dati dahil one of the elite na call center agent ako dati. So, yung mga yan, wala na yan. Gas-gas na yung pagkakasabi nyo ng pangit. Kung gusto nyo, baguhin nyo naman. Dagdagan nyo ng konti. Sabi ni Maria Eleanor Palmes, ang tanong, gwapo din ba namiminta sa'yo, sir? Yun ang tanong. Diba? Kasi hindi nagpapakita ng muka. Diba? Sabi ni Lorraine Locke, yun nagsabi ng pangit ka, ang tanong, ano naman siya? Baka mas pangit. Nabuti may nagbigay ng CCTV. Salamat ho para sa hustisya ng Bugaw. Kahit Bugaw yan, tao pa rin. Tama po. At yan ang pag-uusapan natin mamaya sa next vlog natin, mga kababayan. Maraming salamat po muli sa pagsuporta nyo sa ating channel. At syempre po sa lagi nyo pong pagtawa
At lagi nyo pong pagsubaybay dito po sa channel ni JNK Go Philippines 3.0. Mabuhay po kayong lahat at I love you all. Bye guys, see you. May nagtatanong dito mga kababayan, paano daw naging security guard ang isang may problema sa mata? Diskarte ko 'yon, 'di ba? Yun nga yung mga bagay na hindi nyo kayang hindi basta-basta makukuha ng isang tao. Biruin nyo, mga kababayan. May problema ako sa mata pero gwardiya ako ng BPI. Hindi lang sa likod naka-front ako. Mga kababayan, nandoon ako mismo sa harapan. Hindi ako nagtatago. 'Di ba? Usually kasi pag may mga diferensya, itinatago 'yan, nilalagay sa likod. 'Di ba? Pero ako hindi. Kahit nung naging tawag dito, nung ako po ay naging sales boy, 'di ba? Nasa harap din ako. Hindi ako tinatago, hindi ako nandoon lang sa yung iba kasi ilalagay ka lang doon sa sa warehouse. Hindi ganoon. 'Di ba? Bye-bye. Oo nga naman, sabi ni Rayan, aanihin mo ang gwapo kung masama naman ang ugali.